sa ating PCCI Buena Vista Chapter President, kay Ma'am Amordi, sa ating DTI Provincial Director, kay Ma'am Hazel Salvador, sa ating mga cooperatives, mga businessmen at ibang mga guests, isang magandang umaga. Good morning! Morning! Ako po'y natutuwa at ako'y naimbitahan dito sa inyong pong business summit. Why? Because sa totoo lang, I really want to target ang ating mga businessmen dito sa Marinduque. Because nakikita ko yung buhay po natin nasa business talaga. Ano po? So, with that, first of all, nakita ko po yung mga challenges na dumadating sa ating mga businessmen. And true enough, I try being in my position, I try to do everything para naman po matulungan sila in every way possible that I can. From the infrastructure development ng ating probinsya, from electricity, from transportation, and also to marketing. So, going to electricity, ang inyong lingkod po, I always work with Marelco, trying to find out what's the source of a problem talaga ng electricity. So, with Marinduque, a brief backgrounder, for the last month, sunod-sunod po yung mga brownout po natin. Tama po ba? The reason for the brownout, dito po sa ating probinsya, meron na po tayong supply ng 15 megawatts. Yan. Yan po ang available supply ng Marinduque. However, ang demand natin is 9.8 megawatts. Ano yung po ibig sabihin? Sobra-sobra yung supply ng elektrisidad. Okay. So last month, naka-experience po tayo sunod-sunod na brownout. What was the reason? The reason was, yung mga ibang generator na pinadala ng Napocor nag-breakdown. Okay, that was one reason. The other reason, napapansin nyo po yung barge natin sa Malanacan, sobrang luma na po yun. Yung barge na yun is supposed to give us 4 megawatts, ang ibibigay na lang po nun, 1.8. So napakaliit. So yung 15 natin bumaba. So, ano po ginawa na niya yung lingkod? I called Napocor, I told them, bakit po gano'n yung mga generator na pinadala nyo, sira-sira. At sabi po sa akin ng President, sabi po niya, Sir, pinapaayos na po namin. I called 2 weeks ago, at sa Saturday po, may padating na po tayo ng 2 megawatts. So, true enough, after nung pagkatawag ko, medyo naibsan na yung brownout. Tama po ba? Diba? Hindi na ganun kabilis. And if ever we have brownouts in the province, parang hanggang 30 minutes na lang, ano po. So, yung panawagan ko po sa lahat, when it comes to electricity, let's cooperate with Marelco. I believe Marelco is really doing their job. On our part, ang palagi ko pong hiling sa ating mga kababayan, ay kung lumapit po ang Marelco sa inyo at sabihin, pwede po ba namin triman ang inyong puno? Pwede ba natin putulin? Yung mga malalapit po sa kable ng kuryente, payagan po natin. Bakit? Kasi kung palagi pong natikit ang inasabi nilang palapa ng nyog sa kuryente, sa linya, talaga po mag-trip ang mga generator. But true enough, mga kababayan, let's all be hopeful. I'm sure by next year, magbubukas na po kasi yung bidding ng Marelco. Magpapapasok na po sila ng private supplier ng electricity sa probinsya. So definitely, pag nangyari po ito, lalong gagal na po ang kuryente natin. Okay, that's one. Electricity. Let's go to transportation. Ang inyong lingkod nga po, for 5 years, ako'y nalulungkot dahil po yung runway ng ating airport ay hindi po matapos-tapos. It all started back in 2013 na ang inyong lingkod ay nakakuha ng pondo para pahabaan lalo ang ating airport at maayos ang runway. True enough, nagawa, kaya lang may natira sa gitna. Bakit? Dahil po sa politics. Yun po yung problema.
Hindi ko na po apahabain, but there was a reason kung bakit hindi tinapos yung 100 meters na runway. So, ngayon po, nakahingi na naman po tayo ng pondo at when you go to Tagasan Airport, halos matatapos na po nila yung runway and expected the runway to be completed by November. So, kausap ko na po ang Cebu Pacific, kausap ko na po ang Philippine Airlines. We're just trying to iron out a few things and hopefully by December or January, magkaroon na po doon tayo ng flights dito po sa ating isla ng Marinduque. Okay, so we looked at electricity, we looked at transportation. Transportation also sa sea vessels natin. Thank you sa Star Horse, nagdadagdag sila ng ships. But also there's a third player that's coming in ngayong March, yung Fast Cat. Ito po yung biyahe ng Batangas, Mindoro. Kausap ko po yung may-ari, si Mr. Chet Pastrana, and he promised me, actually pre-promise niya sa akin yan this year, but ginagawa pa po yung barko, yung mga barko po kasi na Fast Cat brand new. Okay? Catamaran style. Sabi niya, by March next year, mag-uumpisa na po ang biyahe ng Fast Cat dito sa Marinduque. Kaya tatlo na po ang magiging providers natin ng sea transport. Okay, let's now go to infrastructure. Mga daan. Kita-kita naman po natin kahit saan po tayo pumunta sa buong probinsya, talaga pong puspusan ng pagpapagawa ng ating mga daan. From road widening, sa pag-asphalt, at tapos yung pangako ko po sa 4 na bayan. Ito ko po, may plinano po ang inyong lingkod dahil pinaka napapansin ko po, lumalaki na po kasi ang population natin, dumadami na po yung tao, business I think is booming. I think business is booming. So, in cooperation with the DPWH, tayo po ay nagpaplano na po ng mga bypass roads nang sa gayon, hindi na po madaan sa pinaka-main street ang mga malalaking trucks at yung mga nagpa-pass through. Why? Because just like in Boac, just like in Mogpog, just like in Gasan and Buena Vista, napansin niyo po, pagdating natin sa loob ng bayan, sikip, biglang kaliwa ka, biglang kaliwa ang gilid. Parang kila Tita Mita sa Boac. Sa pool palagi yung Boac Hotel doon sa paliko. Tama, Sa Mogpog. Pag Mogpog, pagdating mo doon sa kanto ng outpost, kahanan ka kaagad doon, sikip na naman. Sa Gasan, pagdating mo sa Gasan sa munisipyo, pinapakanan ka rin sa residential, pag-ikot, hindi ka pinapadiretso. So definitely, there was something wrong doon sa planning ng road network natin. And we're trying to fix this and give a solution by creating bypass roads. So in Mogpog, inumpisahan na po ang bypass road ng Mogpog to Boac. Nag-uumpisa po ito sa Barangay Ulong, doon sa may Ulong Beach. And then, ang plano po natin dyan, ang hinihingi ko sa DPWH, is to create a road postal. Nalulusot siya sa Barangay Laylay. So nilipasan na po natin ng Boac, ang bayan, nang sa gayon hindi nagasiksikan ang mga malalaking trucks. Dito sa Buena Vista, para sa Barangay Kaigaran yata ang dadaanan, lulusot tayo, Kuya Chief, dyan sa may Malbog Hot Springs. Sa Gasan, meron din po. At actually, from Balanacan to Santa Cruz, may pinaplano rin po tayong bypass roads. So these are the plans na ginagawa po natin na sa gayon, mas prepared po tayo sa pagdating ng mga malalaking trucks and yung mga ibang motor vehicles, especially now that we are promoting tourism. Yan. So, ang inyong likod nga po, natutuwa because last week, balik ako sa kuryente, nag-groundbreaking na po kami. I-install na po ang submarine cable papunta sa Barangay Maniwaya from Barangay Polo. Which would mean, yung isang tourist attraction po natin sa Santa Cruz,
which is the Maniwaya Island, ay magkakaroon na po ng 24-hour security. So yung mga businessmen po natin from Santa Cruz, definitely, yung mga nagtatayo ng mga resorts doon, ay sobrang tuwan-tuwa because we can actually see by next year yung development na nangyayari sa Maniwaya. So sa inyo lahat, sa ating mga businessmen, ako'y natutuwa because you have a very good relationship dito po sa ating LGU. Hopefully, ang lahat ng LGU, pati ang Kapitolyo natin, should actually have a very good relationship with the businessman. Kami po sa gobyerno, we can only do so much. And we can only think of so much. That's why we need the partnership ng ating mga business sa business sector. Nang sa gayon, if there are things that we cannot see, we expect the businessmen to tell us so that we can work together para mas madali po ang pag-aano natin ng business dito sa Marinduque. Ang sabi ko po na itong probinsya natin ay isang sleeping giant. I call it a sleeping giant. Why? Because we have a lot of potential. Ang problema, we are not tapping in that potential. So hopefully in the coming years, lalong-lalo na pag magkaroon po ako ng mga kasangga po natin dito sa gobyerno, I promise you, the sleeping giant will awake. We will give a lot of opportunities to our kababayans, and the potential of Marinduque will soon be realized. And we will not reach that potential pag hindi po natin katulong ang business sector. So, to the business sector, sa mga businessmen, I thank you. Why? I thank you for venturing into business in Marinduque, even though you know mahirap mag-business sa Marinduque, even though you know ang laki ng risk para mag-invest sa Marinduque, but still, out of love for our province, tinutuloy niyo po yan. And most probably, it's also because of a hopeful tomorrow. Na tomorrow, Marinduque will become a better Marinduque. So sa inyong lahat, maraming salamat sa PCCI. Mabuhay po kayo sa mga LGU, sa Buena Vista, sa buong probinsya. Mabuhay po ang buong Marinduque. Maraming salamat po sa mga naruwa. Maraming salamat po sa ating butihing Congressman Lord Alan P. Velasquez.